Dapat yung sobrang pangungutang at mga hiram-hiraman, tinitigilan kasi yan ang nagiging bunga ng walang katapusang tuusan, samaan ng loob. Kaya tuloy sa mga family reunion, ayaw nang umattend nung medyo may kaya-kaya. Ayaw nang umattend nung medyo may nangyari sa buhay niya. Dahil pag nakita ng mga kamag-anak niya, maganda yung damit niya, may kotse siya. Hindi naman nila alam, hulugan eh. Diba? May bahay siya sa kung saang village, hindi na alam, utang din yun sa bangko. Hindi ka na nila tatantanan ng utang. Lagi kang number 1 sa listahan ng mga nangangailangan ng panggastos pang nag-a-apply abroad. Lagi ka na lang number 1 sa may mga nagkakasakit. Hindi naman nauubos yung nagkakasakit. Lagi ka na lang nagdurusa dahil nagtagumpay ka sa buhay. Ngayon mga kapatid, hindi natin sinasabing huwag tayong tumulong. Hindi natin sinasabing tisin mo ang mga mahal mo sa buhay. Hindi naman yung matitino, hindi naman yung mga naaasahan at mabunga ang kausap natin ngayon eh. Ang kausap natin ngayon, yung mga palaasa at abusado. Kaya natin sila pinipigil. Kusa na ng mga taong gustong tumulong, kung kaya nila at gustong tumulong, hindi rin natin pinipigil yon. Pero ang kausap natin ngayon, yung mga abusado, o kaya yung mga katulong at padrino ng mga abusado, sila ang dapat ngayong ituwid. Sila ang nasa hot seat. So kailangan ang tao magpakatino para hindi lang siya gumraduate from asking, magiging giver pa siya.